meron pa nung instance nun na yung ano 'to, nag-start ako mag-futures trading kasi nung una-una, ano lang talaga spot. Siguro mga nasa 1 year din ako nagki-crypto nun. On spot sabi ko ayokong tubukan yung ano, yung leverage trading. Kasi I know how risky it is although yun nga mabilisan yung galaw, mabilis yung kita, ganyan. So sabi ko, okay, wag. Pero siyempre at some point you wanna upskill your trading skills or any skills, diba? So yun, nag-try ako, nasunog. Every masusunugan ako, cash in ulit. Tapos yung meron akong business na nagbo-boom back then. Tapos ang nangyayari is kumuha ako ng pang TP ko, pang cash in ko ulit. Nilalagay ko doon. Tapos nasunog ulit. So there was a point na parang sabi ko, okay, hindi ko na hinayaan na maano pa yung yung business na malusaw talaga dahil sa pag-trading ko. So, ginawa ko naman, nag-freeze ko yung account ko. Meron kasi nun sa Binance na parang ilalock niya yung account mo. Pag sunog, pag ano ko na, para may self-control ka. Parang ganun. So, I did that. Pagbalik ko, siyempre, try ulit. Sunog ulit, ganyan. Tapos nung after nun, tsaka ako na isip na I need to learn more talaga. Iyak-yak na ako nun. Bakit ito ganyan. Sila naman ang gagawa nila. Laklayan ng mga Netflix nila. Ba't ko magawa? Parang gano'n. So, self-pity na ako nung ganyan. And then I realized, biglang boom. Because if they can do it, baka meron lang akong probably it's not the system, it's not the trading talaga. It's baka may ginagawa lang akong mali or hindi ginagawa. So yun, tsaka ako nag-aral ng more technical analysis. Yung iba kasi, yung dati kasi parang hula-hula lang. Although parang, alam mo naman, pag trade ka bago ako, di ba? Pag bago ka, medyo, parang kala mo, alam mo na, di ba? Parang, uy, ganito na pala ito, bilis. Pag spot, lalo pag spot, aral na ako ng more technical analysis, ganyan. Tapos, more risk management. Although, hindi naman biglaan. Pauti-uti naman na natuto ako ng risk management, technical analysis, position sizing,